dahil sa milyong-milyong utang. Kaya pinatay ang vlogger na si Mima Alicia, ang vlogger ng Bangaglista at alaga ng Impactang nasa Malacanang upang umatake laban po kay Vice President Sara. And kagaya po ng mga paratang nito mga Bangaglista vloggers at mga pinklawan, kasama na ang fake news na abogado na tinuturo nila, baka daw sa kanyang political view, sa kanyang content na anti-Duterte, kaya siya pinapatay. Ayan, sinungaling talaga sila at nagpapakalat ng fake news. At ito po, talagang matindi po at minadali ang ginawang investigation ng PNP. Napakaraming dapat resolbahin. Pero ito po yung kanilang inuna. At yung resulta, hindi po dahil sa kanyang political content o hindi dahil sa kanyang pagbabatikos sa mga Duterte at sa mga kaalyado. Ito po ay dahil sa utang na 8 milyon na hindi niya po nabayaran. Naku po mga kababayan natin, no? Sa dami-dami ng nakukuha nilang pera sa administrasyong ito, no? Sa dami-dami ng pera na binabayad sa kanila at mayroon pa nga silang unsihan, milyon din yung pinag-uusapan doon. Pero nagkakautang pa rin itong si Mima Alicia. Sa bagay, ang daming bisyo nito, mga kababayan natin. Bagong bahay, bagong sasakyan, at marami pa, no, travel sa ibang bansa. Akala niya kasi siguro consistent yung bigayan sa kanila. Baka ngayon dahil humina yung ratings ni Bongbong Marcos, baka bumagsak. Baka humina yung bigayan, kaya siguro nagkautang-utang. Anyway, bago pa tayo humaba, pakinggan muna natin si General Nartates. It's about the profession as well as they had personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Among the vloggers din? No. Sa magkakagrupo sila? No, sila lang. The mastermind and the vloggers. And the victims. They are named. We unmask them and list names and what they are. Just to give you some Motive? Yan po, mga kababayan po natin, malinaw. Walang kinalaman ang kanyang content, ang kanyang pambabatikos. Walang kinalaman ang kanyang political view sa nangyari po sa kanya. Yan po ay dahil sa kanyang napakalaking utang. At yung balitang ito, mga kababayan, sigurado hindi po magugustuhan ng mga anti-Duterte, Bangaglista, kasi akala nila kasi matagal nila magamit itong pagkamatay ni Mima Alicia. So ngayon, nagkaroon ng kalinawan, anong gagawin nila ngayon? At ang sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, marami po yung hindi nagustuhan yung balitang ito. Dahil gusto nila i-connect ang pagkamatay ni Mima Alicia sa mga Duterte, at hindi lang po yan, pilit nila na kinoconnect sa INC. Dahil nagbatikos din po itong si Mima Alicia sa INC. No? Nagbabatikos ito sa mga kalyado ng mga Duterte, and madalas syempre, yung mga pambabastos niya po kay Vice President Sara na mga content. At syempre, yung pambabastos niya rin kay Tatay Digong, nagsayaw-sayaw pa yan ng tatay mo karton, ilagay sa garapon. So, kaya tinuturo nila na baka daw ito is Duterte style na bumalik na naman. So, alam mo na utang pala yung ang may dahilan kung bakit nangyari ito. Pero gumagawa na sila ng kwento at pilit na tinuturo sa mga Duterte. At ito pa, tingnan mo yung sinasabi kong baklang abogado na pilit niya rin na hina-highlight po itong pagiging anti-Duterte political vlogger nitong si Mima Alicia. Na ang sabi niya, walang dapat mamatay dahil sa kanilang political opinion. So, protect free speech. So, which is mali na naman sila. Dahil yung paggamit nila ng term na anti-Duterte political vlogger ay para i-connect po sa mga Duterte yung pagkamatay ng isang Bangaglista vlogger. At mayroon pa kayong issue dyan sa hatian na palagay ko hindi pa na-resolve pa. Baka mamaya magkaunsihan. At may narinig din ako na isang political vlogger ni BBM
na sinasabi niya na sunod-sunod na daw ito. Dahil sa mga political content daw na pagbabati ko sa mga Duterte, may listahan na daw na susunod na tatargetin. O ito, mali na naman, no? Nagpapakalat na naman ng fake news. Hanapin natin ang video na yon at subukan natin na ipaparinig sa inyo yung kanilang mga pinagsasabi. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na isang bangaglista vlogger na may mga listahan daw po siya. So, kumbaga, alam niya daw yung mga susunod pa na ipapagorgor pagkatapos kay Mima Alicia. Anyway, pakinggan muna natin ang bugok na vlogger ni BBM. Vloggers, meron pong dalawa pa na nakalista na isusunod kay Mima Alicia. So, Pero tandaan natin, mga kababayan, ha, walang konektado po or hindi connected yung content ni Mima Alicia sa kanyang pagkamatay. So, kumbaga, kung siya ay kritiko man ng mga Duterte, kritiko man ng mga supporter ni Vice President Sara, hindi konektado ang kanyang pagkamatay. Dahil lumalabas sa investigasyon na utang ang pinakadahilan kung bakit ito pinapatay. At napakalaki po ha, 8 milyong piso ang kanyang utang. Grabe kasing vlogger na itong si Mima. Panay travel po sa ibang bansa, bumili ng bagong sakyan, bumili ng bagong bahay. Oh, kaya akala niya kasi siguro tuloy-tuloy yung daloy ng ayuda sa kanila. Eh siguro ngayon, dahil mukhang useless naman ang mga vlogger ni Bongbong Marcos na ito, dahil kahit anong ginagawa nilang pagpapabango ng pangalan ni Bongbong, negative pa rin yung ratings, baka binawasan na. Kaya nga nagkakaunsihan daw sila eh. Anyway, sino yung mga tao na isusunod, sabi ng bangaglista? siyempre, di ba, nandun na si Nyolo. Kasama na yan si Idol Mike Cervera, si Pebbles, nasa Thailand, tapos si Idol Alfred na nasa Canada. Alam na natin na nakalista yan. So, Wow! Alam na alam niya yung listahan, mga kababayan natin. Eh, baka kayo-kayo lang yung nagugurguran. Baka kayo-kayo lang yung nag-uunsihan. Bakit alam mo yung listahan? At kung alam mo yung listahan, dapat ibigay mo yan sa NBI, PNP, para at least, no, mabantayan sila. O mabigyan sila ng security ni Impactang Claire Castro. yung dalawa, ito, si Romeo TV, ingat ka idol. Lagi pa naman tayo nag-uusap. Tapos kung kilala nyo, si Attorney Enzo Recto. Si Attorney, yung medyo may edad na, kasama sa listahan. So yun lang, mag-ingat kayong lahat. Ito, mga ka-BBM vloggers, meron pong dalawa pa na nakalista. Dalawa yung sinabi niya, pero ang dami niyang pinangalanan, mga kababayan natin. Addict din natang vlogger na ito. Sige, tingnan natin, mga kababayan, ha? Baka yan, kasama din sa may malaking utang. Kaya siguro nasa listahan. Dahil mukhang hinahunting na yung may mga utang sa inyo. Naku po. Kaya, itong mga fake news vlogger na ito, napilit nila na kinokonek, mga kababayan po natin, kay Vice President Sara, sa mga supporter ni Vice President Sara, sa mga DDS, sa pagkamatay ni Mima Alicia. Yan po is malaking kahihiyan. Kaya palagay ko, humingi sila ng kapatawaran. No, dahil yan ay isang napakalaking pagpapakalat ng fake news. O yung mga dilawan at bangaglista. Di ba? Nakita-kita sila doon sa burol ni Mima Alicia na yung pinag-uusapan nila DDS ang rason. O palagay ko kailangan nilang humingi ng kapatawaran sa DDS. Mahiya naman kayo. Mga bangag kayo, mag-sorry kayo. Turo kayo ng turo ang DDS yung nagpatumbad dyan kay Mima. Ito pala, utang naman pala. Mga hayop kayo.